huli na binuhusan. Kaya yun ang nagbibilang ng 28 days. Kaya magkakrak daw ho kasi kapag pinilit natin. Ngayon, sa next Sunday ho, siguro yung mga motor, bisikleta, pwede na. No? Kaya yung mga tricycle, yan po, pwede na yung tricycle, tsaka yung pong mga motor. Ayan, nakaset na ako ba sa likod? Isang Sunday na lang ho ang ating ang pagtitiis at may enjoy na natin yung ating parking lot. Yun hong gazebo sa likod ay bububungan na lang at saka lalagyan ng bricks. Yun na lang ho ang gagawin. Tapos na yung structure. Ayaw niya, hindi siya ma-detect. Siguro ho, lahat kayo ay nasusubaybayan nyo ang nagaganap sa Israel ngayon na sila po ay inatake, surprise attack ng mga Hamas. Ito po yung mga terrorist group ng from Gaza. Yung Gaza po, kung titingnan nyo doon sa mapa, siya yung malapit sa Egypt, no? Yung Gaza Strip na tinatawag. At nakisali na rin yung Hezbollah. Yung Hezbollah po ay yung terrorist group naman na sinasabi nila from Lebanon na nasa northern part. Kaya ang Israel po is being attacked by from the south and also from the north, no? Pero sa nakikita po natin, it seems ine-expect naman ng mga Israelites yun na sila ay i-attack. Kaya lang hindi nila ine-expect na sa ganoong magnitude at ganoong ka-coordinated yung attack na gagawin sa kanila. Mapag-aaralan din po natin pagdating natin sa Deuteronomy na ang bilin po ng Diyos sa kanila, ang sinabi ng Diyos sa kanila ay kung dumating yung pagkakataon na kayo ay naghihirap na, sabi niya sa bayang Israel. Ayaw eh. Hindi siya ma-detect. Nauubusan na ako ng adlib eh. So, so ang sabi po ng Diyos sa bayang Israel, kapag dumating yung time na kayo ay nandoon na, nasakop na kayo ng ibang bansa, kayo ay nahihirapan na, and you came to realize na kaya kayo nagkaganoon dahil sa inyong kasalanan, ang sabi ng Diyos sa kanila, you return to me. Magsisi kayo sa inyong kasalanan at sasagipin ko kayo. Now, according to the Bible prophecy po, ang Israel, dadating po yung time na talagang wala na kahit isang bansa ang kakampi sa kanila. So ngayon po, medyo biglang umalalay kagad ang US no? Nag-deploy kagad si Biden doon ng kanyang warship. So ibig sabihin, nakasuporta pa ang US. And nag-express ng support ang mga iba-ibang bansa. One for example, ang Germany, no? At so may mga bansa pa po na sila ay nag-express ng kanilang suporta sa Israel. So at ang Israel po pinakita nila yung mga armaments nila eh. Well prepared sila talaga. At meron po silang tinatawag na anong tawag diyan? Bunker buster. No, bunker buster. Kaya kung napapanood niyo po, bakit tabi-tabi yung building, pag tinarget nila yung isang building na yon, yung lang building na yon ang babagsak. Ayaw.
Hindi lang ho, So, meron po silang tinatawag na bunker buster. So, tatargetin, kunyari itong building na ito lang ang gusto nilang pasabugin. So, yung pong kanilang bunker buster ay hindi po siya madetect eh. Sige, paki-display na lang yung ano. Alright. Anyway, sensya na ho, mga technical problem. So yung bunker buster po nila, pagka tinarget nila tong building lang na ito, kahit ilan pa yung building na katabi niya, sa harap, sa likod, yung pong kanilang bomba, papasok doon sa pinakabubungan, magde-detonate para mag-create siya ng butas papasok sa gitna. Tapos pag nakapasok na po, sasagad yun hanggang doon sa pundasyon, hanggang doon sa ground. Tapos doon magde-detonate ulit. So pag detonate yun, yung buong building giba. Pero hindi naapektuhan yung mga katabi. Kaya kung kunyari ginagamit po ng Hamas ito, hanggang doon sa baba nila, meron silang bomb shelter. Tapos may ospital dyan o kaya may eskwelahan. Hindi madadama yung ospital o eskwelahan. Ito lang. Hanggang doon sa kanilang bomb shelter. So ganun po ka-effective yung mga armas ng Israel. At napakarami nila, talagang prepared sila. Pero according nga po sa prophecy, dadating po yung time na makikita ng Israel na wala na silang kakampi at hindi na rin nila kaya, tapos pagtutulong-tulungan na sila ng mga malalakas na bansa at hindi na nila kaya. So doon ho sila magkakaroon ng realization na kailangan nila ng Diyos. And that is the time na ang Diyos na ang papasok. At ang Diyos na makikipaglaban sa kanila. No? So, kaya ngayon po, ayan, ganyan, no? Ang sabi nga po ng Diyos sa kanila, pag dumating yung time na naisip niyo na kayo ay, kaya kayo nagkakaganyan dahil sa kasalanan ninyo, dahil sa pagsuway ninyo, dahil tinalikuran ninyo ako, just bumalik lang kayo. Tumawag lang kayo ulit sa akin. Pag ginawa niyo yon, babalik ako sa inyo at tutulungan ko kayo. At yun po yung dahilan kung bakit ipinasulat ng Diyos kay Moses ang Deuteronomy chapter 32. Yun po yung Song of Moses. At yung awit na yon, pinasulat, sabi ng Diyos bago mamatay, I think 1 week before mamatay si Moses, sabi niya kay Moses, Moses, sumulat ka ng awit. At yun po yung sinulat ni Moses na awit. At yung awit pong yun ay inubliga ng Diyos ang lahat ng mga Israelita na i-memorize at kantahin nila. At ang mga anak nila ay tuturuan nila doon sa kanta na yon at may memorize nila yung kakantahin nila yon.
Kasi po yung kanta na yon, anyway, pagdating natin sa Deuteronomy, tatalakayin natin yon. Yung kanta po na yon ay magpapaalala lagi sa Israel na kapag hindi na nila kaya at sila ay na-realize na nila na talagang nagsisi na sila'y nagkasala, nagkamali, na-realize na nila at nagdesisyon sila na babalik na sila sa Diyos, then tutugon ulit ang Diyos sa kanila. Yun po yung awit na ipinasulat ng Diyos kay Moses. And alam niyo po ba kung gaano ka significant yung awit na yon? Kasi po sa New Jerusalem and New Heaven and New Earth, yun lang ang kakantahin at ang kanta ng The Song of the Lamb, ang kanta ng Panginoong Yesus at ang kanta ni Moses. Ganun ho ka-significant yung kanta na yon na ipinasulat ng Diyos kay Moses at ipinamemorize niya sa mga Israelita. Yun po ay ginawang awit, isang tula na nilapatan ng musika upang maging para hindi nila makalimutan. Di ba pagka yung mga kanta, kapag na-memorize na natin, kahit na sa pagtanda natin, nakakanta pa natin eh. Kaya yung iba sa inyo, di ba, nakakanta niya pa yung mga 1960s, yung mga 1950s, di ba? May nakakanta pa kayong ganun eh. Mga 1970s, hindi nyo pa nakakalimutan. Basta narinig nyo, maalala nyo kagad and then madali nyong mabalikan yung kanta. Di ba? So, kaya ganun po yung purpose nun. Bakit pinalapatan ng musika ng Diyos ang tulang isinulat ni Moses para yon ay isang maging kanta. Upang ito ay magpapaalala lagi sa kanila na sa oras ng kanilang kagipitan at wala nang tutulong sa kanila at makita nila na ma-realize nila na sila'y nagkasala, magsisi lang sila sa kanilang kasalanan, bumalik sila sa Diyos at tutulungan sila ng Diyos. And I think the same principle holds true even today. Di ba? Kung tayo man po ay nagkasala, nagkamali, bumalik lang tayo sa Diyos. Magsisi lang tayo sa ating kasalanan at ang Diyos ay tutugon sa atin. Napakabuti ng Diyos na bagamat siya ay magpaparusa sa taong magkakasala, pero siya rin po ay magpapatawad sa taong nagsisisi. At ito po ang ating matutunghayan ngayon dito sa Exodus chapter 32 at nasa part 2 na po tayo ng ating pag-aaral. Manalangin po muna tayo sandali. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa, nagpapakumbaba po kaming lahat sa iyong banal na harapan at amin pong kinikilala na ikaw ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon at ikaw ang pinagmumulan ng kaliwanagan at karunungan. Kung kaya't hinihiling po namin sa mga oras na ito, aming Ama, tulungan mo kami na iyong mga anak. Buksan mo ang aming mga isipan, bigyan kami ng kaliwanagan at bigyan kami ng sapat na karunungan upang aming maintindihan ang iyong mga salita sa umagang ito. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Nais kong basahin nating muli mula po verse 1 and following. And then magbibigay lang po ako ng mga ilang emphasis doon sa mga ibang talata na ating pong babasahin. So Exodus chapter 32 verse 1. When the people saw that Moshe was taking a long time to come down from the mountain, they gathered around Aaron and said to him, "Get busy and make us gods to go ahead of us, because this Moshe, the man that brought us up from the land of Egypt, we don't know what has become of him." Tandaan niyo po, 40 days pa lang ang lumilipas dito na inip na yung mga tao. No? Alam ng mga tao na si Moses ay pumanik doon sa summit ng Mount Sinai to receive the law from God. Pero 40 days pa lang ang lumilipas na inip na ho sila. And at the first sign, sabi ko nga, at the first sign of trouble, ang unang nangyayari sa atin, nagpapanik. And at the first sign of trouble, we tend to not trust in the Lord and trust on ourselves. Kaya gumagawa na tayo ng paraan. No? Kumikilos na kagad tayo even without
asking God's guidance. Ito ho yung nangyari sa kanila. Nawala yung leader, si Moses, dahil ugnayan sa Diyos dun sa Mount Sinai at alam na alam nila yon. Together with Joshua, of course. At ang naiwan naman po ay si Aaron. Kaya lang, ito ang nangyari. Aaron said to them, "Have your wives, sons, and daughters strip off their gold earrings and bring them to me." The people stripped off their gold earrings and brought them to Aaron. He received what they gave him, melted it down, and made it into the shape of a calf. They said, "Israel, here is your God, who brought you up from the land of Egypt." Now again, tandaan ho natin, ang isip nila dito, ang kanilang tinatawagan ay si Yud-Heh Vav-Heh, which is the proper name of God, na kung tawagin natin minsan ay Yahweh or Jehovah. But yun po ang nasa isip nila. Wala ho silang, hindi ho nasa isip nila dito ay ibang Diyos. Kaya lang, they have violated yung pong sa Ten Commandments na hindi sila dapat gumawa ng any graven image. So dito po, golden calf. Bakit golden calf? Kasi yan po ang in the Middle Eastern countries, kapag sila po ay huhulma ng kanilang gagawing Diyos, ay laging kadalasan po, no, ay calf ang ginagawa nila kasi yung po ay si-symbolize ng strength. Kaya kahit na hindi yung mga Israel, kahit ibang bansa po, ganun din ang ginagawa nila. Ang calf, ang kanilang hinuhulma o hinuhubog na kanilang Diyos-Diyosan. So verse 4, he received what they gave him, melted it down, and made it into the shape of a calf. They said, "Israel, here is your God, who brought you up from the land of Egypt." Ito po ay malaking insulto sa Diyos. Di ba? Malaking insulto sa Diyos dahil ang nagpalaya sa kanila mula po sa pagkabihag sa Egypt ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi po yung golden calf na yon. Kaya lang, ang nasa isip nga ho kasi nila, yun ang representation ng totoong Diyos. So, ang isip nila, yung Diyos pa rin ang nagpalaya sa kanila, pero represented by the golden calf. So kaya sabi nila, ito ang Diyos natin. No? On seeing this, Aaron built an altar in front of it and proclaimed, "Tomorrow is to be a feast for Adonai." No? Kaya kita niyo po, ang ano ni Moses dito, ni Aaron, tomorrow is to be a feast for Adonai. He was not thinking of any other God. He was thinking of the true and mighty God of Israel. Yun nga lang, ang malaking kasalanan po nila doon is nagkaroon ng image, nagkaroon ng representation. Early the next morning, they got up and offered burnt offerings and presented peace offerings. Afterwards, the people sat down to eat and drink. Then they got up to indulge in revelry. Adonai said to Moshe, "Go down, hurry. Your people whom you brought up from the land of Egypt have become corrupt." If you notice, ang sabi ng Diyos, your people, hindi na po my people. Why? Dahil nung itinayo nila yung golden calf na yon, the covenant was broken. So practically, yung pong covenant between God and Israel is non-existent anymore. Now remember, sa panahon ni Moses, ang covenant ng Diyos sa Israel ay bilateral, which means dapat gagawin ninyo ang inyong role at gagawin ko ang aking role. So, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, tutuparin ng Diyos na hindi sila iiwan at hindi sila pababayaan, pero tutuparin din nila yung kanilang tungkulin na hindi nila tatalikuran ang Diyos. Sa pagkakataon pong ito, nung sila ay nagtayo ng golden calf, the covenant was broken, kaya non-existence na siya. Kaya wala nang pananagutan ang Diyos sa kanila. No? Dahil yun ang kanilang kasunduan. Verse 8, "So quickly they have turned aside from the way I ordered them to follow. They have cast a metal statue of a calf, worship it, sang sacrifice to it, and said, 'Israel,
Here is your God who brought you up from the land of Egypt. So Moses knew kung ano ang nangyayari doon sa baba. Si Joshua hindi niya alam eh. No? Si Moses alam niya kasi sinabi ng Diyos sa kanya kung ano ang nagiging kaganapan habang nandoon siya sa taas. Adonai continued speaking to Moshe, I have been watching these people and you can see how stiff-necked they are. Now leave me alone so that my anger can blaze against them and I can put an end to them. I will make a great nation out of you instead. Remember, ang Diyos po ay nasa teaching mode dito kay Moses. Okay? May nasa teaching mode po ang Panginoon kay Moses dito. Tinuturuan ng Diyos si Moses. So, kasi mamaya po bibigyan ko ng emphasis yan kung bakit, no? Moshe pleaded with Adonai his God. He said, Adonai, why must your anger blaze against your own people, whom you brought out of the land of Egypt with great power and a strong hand? Sabi naman ni Moses kaya sa Panginoon, no? Why must your anger blaze against your own people? Sabi ng Diyos kay Moses, bumaba ka dahil doon sa your people. So, ang sa Diyos, tao mo na yan. Ang sabi naman ng Diyos, ni Moses sa Diyos, tao mo yan. Di ba? And then verse 12, why let the Egyptians say it was with evil intentions that he led them out to slaughter them in the hills and wipe them off the face of the earth? Turn from your fierce anger, relent, don't bring such disaster on your people. So ano na po dito, nakikipag-negotiate na si Moses. Siya ay nag-i-intercede na, kumbaga, para doon sa mga tao. Verse 13, remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, yung kanilang forefather, ba? Si Abraham, Isaac, and Jacob, which became Israel, to whom you swore by your very self, you promised them, I will make your descendants as many as the stars in the sky. And I will give all this land I have spoken about to your descendants, and they will possess it forever. Adonai then changed his mind about the disaster he had planned for his people. Somebody approached me last Sunday and asked me about this. Nagbabago pala ang isip ng Diyos. That's why I gave emphasis na ang Diyos ay nasa teaching mode kay Moses dito. Hindi po ang Diyos ay indecisive. Okay? Hindi po indecisive ang Diyos. Kumbaga parang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi po. Alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. And he was teaching Moses something about his leadership. And kaya po ang Diyos, kumbaga po, nagbago yung isip niya. Kanina ang sinasabi ng Panginoon ay lilipulin niya na lahat yung tao at mag-iumpisa ulit siya ng panibagong lahi mula kay Moses. No? Pwede lilipulin niyang lahat yung 3 million na yon at ititiran niya na lang si Moses. Okay? And mag-iumpisa ulit siya ng panibagong lahing pinili niya mula kay Moses. Katulad doon ang ginawa niya kay Noah. Di ba? Nilipol niya lahat ng tao, tiniran niya lang si Noah at yung pamilya ni Noah. 8 tao lang ang iniwan ng Diyos para magsimula ulit ng saling lahi ng tao. Pwede niya ring gawin yon. Bakit to? Siya ay Diyos. No? He can create something out of nothing. At pwede niyang desisyonan yon dahil siya po ang Diyos. Now, ito din pong verse 13 na ito, mga kapatid, ito ang pinanghahawakan din ng mga Israel. Oo nga't hindi kami ang nauna doon sa bayang Israel, pero ang Diyos ang nagbigay sa amin yan. Yung pong mga kalaban ng Israel ngayon, kami ay sinakop nyo lang, kami ang kami ang talagang lihitimong taga rito, sinakop nyo lang kami. Ngayon, kayo na ang dominante dyan, wala na kami, wala na kaming matiran. Kaya po nagkakaganon yung mga Palestine, kasi po yung Gaza, napakaliit na strip of land lang yun kasi Gaza Strip ang tawag eh. And it is overpopulated na po. Kaya tapos salat sila sa maraming bagay, no? Tapos sarado ang mga border nila.
So kaya imagine niyo po na nasa loob sila ng isang maliit na lugar at napaka-inconvenient na ng lahat para sa kanila. Kaya ano po sila, nagre-rebelde. Kaya nabuo po yung Hamas, no? Yung isang political party pero naging terrorist na sila, no? So nagsimula po 'yan doon sa PLO, kung natatandaan nyo, yung Palestine Liberation Organization na pinamunuan po ni, I think, ni Yasser Arafat, dahil gusto nilang solusyonan yung kanilang problema na magkaroon ng two separate nation. Sa isang sa laki ng lote na yon, meron dalawang bansa na nasa loob. Bansa ng Palestine, bansa ng Israel. Two-state solution ang tawag nila. But the Bible is very clear po, whoever divides Israel will suffer the consequences of it. No, lupa ng Diyos yan. So sabi ng mga Israelita, amin to kasi binigay ng Diyos to. Kayo nga ang nauna dyan, kayo ang nakatira dyan, pero amin to kasi ang Diyos ang nagbigay nito. Eh sino ba nagmamay-ari ng buong mundo? Di ba ang Diyos? So yung may may-ari niyan, ibinigay sa amin yan. So now, ang utos ng Diyos, nung sila po'y papapasukin na ng promised land, ang utos ng Diyos sa kanila, lipulin yung lahat ang dadatnan nyo dyan. Lahat ng mga Jebusites, mga Amorites, lahat po yan. Wala kayong ititira, bata, matanda. Lahat, lilipulin nyo silang lahat. Annihilate ang utos ng Diyos. Total annihilation. Now, because of their disobedience, anong ginawa nila? May itinira silang mga tao, may itinirang, kasi papakinabangan nila, gagawin nilang alipin, gagawin nilang mga utusan, tinira nila. Yun ang nagpapahirap sa kanila ngayon, na hindi na nila mapaalis. So kaya kung yung nararanasan po ng Israel ngayon, ito po hindi po natin sinisisi ang Israel. Sinasabi natin ang nakasalahad na sa kasaysayan. Sinasabi po natin ang nakasulat na sa Biblia. Dahil sa kanilang disobedience, kaya sila dumadanas ng ganyang mga problema ngayon. Wala ho yung Middle Eastern problem na yan kung sumunod ang Israel sa utos ng Diyos. So we can learn something from that. No? When God is teaching us principle or commandments na sinabi niya sa ating sundin natin. Kasi pag hindi ho natin sinunod, magkakaproblema talaga tayo. Magkakaproblema ho tayo, mga kapatid. The same principle, hindi ho principle yun pang Israelita lang. Prinsipyo po yun para sa lahat. Pag hindi mo sinunod ang Diyos, magkakaproblema ka. Maaaring ngayon, madadanasan mo, o maaaring 5 years from now, doon pa lang lalabas ang problema. Katulad po nitong mga Israelita na ito, no? Hindi pa bumababa sa Moses, ayan na, nag-violate na kagad sila. So makikita ho natin kung ano ang nangyari. Immediate yung punishment ng Diyos sa kanila. So, Adonai then changed his mind about the disaster he has planned for his people. Moshe turned and went down from the mountain with the 2 tablets of the testimony in his hand. Tablets inscribed on both sides, on the front and on the back. The tablets were the work of God, and the writing was the writing of God engraved on the tablets. So ang Diyos mismo ang sumulat, no? When Yeshua heard, or when Yehoshua heard the noise of the people shouting, he said to Moshe, "It sounds like war in the camp." So hindi alam ni Joshua kung anong nagaganap sa baba. Mukhang may digmaan. Si Moses alam niya na kasi sinabi na ng Diyos kung anong nangyayari doon sa kanya, doon sa baba. He answered, "That is neither the clamor of victory nor the wailing of defeat. What I hear is the sound of people singing." Now, in the original language po, mga kapatid, wala po yung word na singing. Hindi po singing ang ano diyan, ang sa original Hebrew language, hindi po sila nagkakantahan, no? Ito po ay result ng translation ng Bible from Hebrew to English. Pero the word singing is not in the original manuscript. So ano po ang naririnig nila doon? Sound lang ho yun. Ingay lang ang nadidinig nila. Nasa taas sila ng bundok,
At ang nadidinig nila ay ingay. Kaya po si Joshua, ang kanyang naging isip, may gera, no? May digmaan. Pero pansinin niyo po, sabi dun sa verse 18, what I hear is the sound of people singing. Di ba? So pag tinignan natin yung naririnig ni Joshua at naririnig ni Moses, magkaiba. Ang nadidinig ni Joshua ay digmaan, ang nadidinig ni Moses ay kantahan. So malayo naman sigurong habang nagdidigmaan, nagkakantahan. Ano? So kaya in the original Hebrew manuscript po, ang nadidinig lang nila ay sounds. Wala silang idea kung anong nagaganap. Of course, si Moses alam niya kung anong nagaganap. But not exactly kung ano ang nangyayari dun sa baba. Basta alam niya, nagtaksil na yung mga tao, na-break na yung covenant dahil sinabi sa kanya ng Diyos. Si Joshua hindi niya alam. Kasi si Joshua sa kalahatian lang ng bundok pinayagan, si Moses lang ang pinayagan doon sa summit. Kaya sinalubong siya doon sa gitna, and then from the gitna ng bundok, nadidinig nila, may ingay na. So imagine niyo po, no? Madidinig talaga, 3 milyon lahat yun eh. Na nasa baba eh. Na ano na po sila, ang isang nangyari dito ay nagsasayawan sila. Kaya ito po isang magandang rin sa atin, no? Paalala. Bagamat ang pagsasayaw po ay biblical dahil mismong si David nagsayaw. Pero alalahanin ho natin na meron ding nagsayaw sa harapan ng hari. At nung nagsayaw siya, nabighani yung hari, ipinangako ang kalahati ng kaharian. Pero ang kanyang hiniling, hindi ang kaharian, kundi ang ulo ni John the Baptist. Sa account, kaya po may mga religious group na hindi sila nagsa-celebrate ng birthday. Bakit to? Kasi 2 account sa Biblia ang merong birthday celebration. And on the same account, sa parehas na account ng birthday na yon, parehas nagpapugot ng ulo. So kaya may mga religious group po na ayaw nila mag-celebrate ng birthday kasi ang birthday celebration ay paganong kaugalian, paganong practices yan. At sa Biblia, sabi po nila, bakit natin paparisan yung mga nag-celebrate ng birthday sa Biblia, ang sinelebrate nila, pagkatapos mag-celebrate, nagpapugot ng ulo ng tao. No? But of course, yan po yung kanilang pananaw diyan. Pero siyempre, although wala naman direct command to celebrate birthday, pero alam naman natin ang sineselebrate natin is life, no? The gift of life na ibinigay ng Diyos sa atin. So for me, wala rin nung sinabing kasalanan ang mag-celebrate ng birthday. No? So ina-assume lang nila kasi yung dalawang nag-celebrate sa Biblia, nagpapugot ng ulo, siguro kung pag magse-celebrate ka ng birthday tapos papupugutan mo ng ulo yung kapitbahay mo, wag ka mag-celebrate ng birthday. Di ba? So wala namang direct na ipinag-utos na bawal mag-celebrate ng birthday. At ang sineselebrate natin is the celebration of life, na ang nagbigay ng life na ito ay ang Diyos. So sa akin po mga kapatid, I don't see anything wrong nang mag-celebrate tayo ng birthday kasi ang ating sineselebrate doon is the gift of life na ibinigay ng tao doon sa tao. Magiging mali po yun kapag yung bisita mo, pinapugutan mo ng ulo. Doon na ho tayo magkakaproblema. Di ba? So, kaya po, so, nasa ano ba ako? Nasa birthday celebration na ako. Kaya, ito pong mga na ito, balik nga tayo sa scripture. Sabi po sa verse 17, when Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moshe, it sounds like war in the camp. He answered, that is neither the clamor of victory nor the wailings of defeat. What I hear is the sound of people singing. But the moment Moshe got near the camp, when he saw the calf and the dancing, yon, baligo tayo doon, dancing. So, may mali ba sa pagsasayaw? No, yun nga, kaya tayo napunta doon sa nagsayaw, nabighani yung hari, no? Pinangako ang kalahati ng kaharian, pero ang hiniling, papugutan ng ulo si John the Baptist, ilagay sa bandihado at i-present sa kanila.
Bagamat wala pong masama sa dancing, pero we have to be very careful on this. No? Na wag maging erotic yung dancing natin. Na siyempre, kaya ho siguro nabighani yung hari doon nung nagsayaw, I don't think na folk dance. Hindi, tingin ko hindi nagtinikling yon, di ba? Baka nag-belly dancing yon. Kaya medyo ano po, malaswa ang naging pagsasayaw noon. Kaya yung hari talagang kahit kalahati ng kanyang kaharian, ibibigay niya. Pero yun po ay again, it is an expression. No, hindi po totoong ibibigay ng hari yung kalahati ng kanyang kaharian. Kundi it is an expression na kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo lavishly. Kaya naipit na po yung hari nung hiniling yung ulo ni John the Baptist Kaya pinapugutan niya ng ulo no? So, kaya there's nothing wrong with dancing, it's biblical, pero maging maingat po tayo na ang dancing natin na ginagawa dito ay hindi po erotic. No? Kasi sa totoo lang ho, naka-attend na ako ng mga praise and worship. No, praise and worship. Pero ang sayaw na ginawa ng mga nagsasayaw sa harapan, hindi na ho sa tingin ko, I don't know kung ako yung makalumang tao o ako yung taong sinauna, pero hindi na ho siya tingin ko bagay sa pagsamba sa Diyos. No? Ang mga babae ay naka-fit na mga, alam niyo yun, yung kita mo na yung hubog ng katawan, yung pong itsura, kulang na lang lagyan natin ng nightclub ito, hindi church. So may mga ganun kasi na mga simbahan na akala nila because they're dancing for the Lord, kahit anong uri ng dance ay pwede. Hindi po, no? So ito, nakita nila, nagsasayaw na yung mga tao, and then si Moses mismo, sabi diyan, his own anger blazed up. He threw down the tablets he had been holding and shattered them at the base of the mountain. So alam na ho natin kung bakit binato ni Moses yon. Hindi lang dahil siya'y galit. Kundi yun po ay, ito po ay kaugalian sa Middle Eastern countries na pagka merong kasunduan at isinulat sa tablet, yung tablet kapag sino man sa kanila ang lumabag doon po sa kasunduan at hindi tumupad, nagkakaroon po sila ng seremonya talaga na binabasag yung tablet. Yun po yung ginawa ni Moses doon para ipakita sa buong bayan ng Israel na yung kasunduan natin sa Diyos hindi na nag-e-exist, basag na. No, hindi na effective yung kasunduan natin. Wala nang pananagutan ang Diyos kung hindi niya tuparin ang kanyang pinangako dahil kayo mismo ay hindi tumupad sa inyong dapat gawin. So seizing the calf they had made, he melted it in the fire and ground it to powder, which he scattered on the water. Then he made the people of Israel drink it. Now, si Aaron po, nung sinabi ni Moses, ano yung ginawa mo, di ba? At kumbaga, bakit ka nagpa-pressure sa mga tao? Anong sagot po ni Aaron? Sabi ni Aaron, di, inagis ko lang yung mga ginto dun. Nagkaroon na ng nagkaroon na ng golden calf. So, ano yan? So, parang itong si Aaron, no? Nag-aalibay pa, no? Lumulusot pa kung makakalusot siya. So parang gusto niya pang sabihin kay Moses na miracle yung nangyari. Hinagis ko lang yung ginto, naging golden calf na. Di ba? So, kasi si Moses, anong ginawa niya po? Tinunaw niya. At anong ginawa ni Moses? Pagkatunaw niya, ginawa niyang pulbos. Nung mapulbos niya yung ginto, nilagay niya dun sa inumin nila at pinainom niya dun sa lahat ng tao. No? Uminom sila ng ginto. Uminom sila ng ginto. Well, ano pong dahilan? Sabi po ng mga Bible scholars, ng mga theologians, ang ibig sabihin daw po nito, kasi yun daw pong thirst, yung pagkauhaw, yun yung pinakamatinding nais ng katawan ng tao. Yung pagkauhaw. Kasi yung pagkagutom, pwede mo pang pagpaliban, pero yung pagkauhaw daw talagang dinidesire ng flesh yan. Dinidesire ng flesh. Kaya dito daw po ang ginawa ni Moses, kaya niya
pinulbos yung pong golden calf, tapos hinihalo sa inumin ng tao at ipinainom sa kanila upang sabihin daw po ni Moses na yaan ang dinidesire ng flesh ng tao, no? Na inumin ninyo. Ewan ko, yun lang ang kanilang mga haka-haka doon, pero hindi ko rin alam kung totoo nga yun. Well, let's just take it kung ano ang sabi ng scripture, pinainom sa kanila yung kanilang pinulbos na ginto ni Moses. So kung gaano po katagal ito pinulbos, kung ano yung proseso, medyo hindi rin ito overnight no? Sa tingin ko. So dumaan din sa proseso. 21, Moses said to Aaron, "What did these people do to you to make you lead them into such a terrible sin?" Dito po makikita natin na nag-fail ang leadership ni Aaron. At gustong turuan ni Moses si Aaron na you are responsible for your leadership. Kaya po mga kapwa ko leader ng church, no, tinanggap natin ang responsibilidad na ito. Tayo po ay accountable na sa Diyos unang-una. At accountable na ho tayo sa mga taong ipinamahala ng Diyos sa atin para sila ay i-lead. Kaya pag tinanggap po natin ang leadership role sa church, ito po ay seryosong bagay sa harapan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng baliwalain ito, hindi tayo pwedeng na pababayaan na lang natin, hindi natin gagampanan yung ating tungkulin. Meron po tayong pananagutan sa unang-una sa Diyos pag tinanggap natin yung leadership role na yan sa church. Meron po tayong pananagutan dahil ito po ay tao ng Diyos, kumbaga. Hindi po atin sila. Sila po ay tao ng Diyos at dapat nating tuparin ang ating tungkulin bilang mga leaders ng church. Aaron replied, "My Lord shouldn't be so angry." So parang, di ba, si Aaron, no? Sabi niya kay Moses, "Huwag ka masyadong magalit. Anong gusto mo? Matuwa ako sa ginawa mo." No? Minsan ito rin po yung sa church. Ito si Aaron. Umaapila kay Moses. Sabi niya, "You know what these people are like, that they are determined to do evil." Pero he got pressured Si Aaron po, he got pressured by the people. "So they said to me, 'Make us gods to go ahead of us, because this Moshe, the man that brought us up from the land of Egypt, we don't know what has become of him." 40 days pa lang ang nakakalipas. At alam na alam nila kung bakit pumanik sa bundok ng Sinai si Moses. Pero inabot na kagad ng inip yung mga tao. Ang pinressure, yung naiwang leader. Yung naiwang leader, nagpa-pressure naman doon sa mga tao. So, kaya yung po, yung kanyang pagiging leader ng mga oras na yon, siya yung nandoon, si Aaron. "I answered them, 'Anyone with gold, strip it off.' So they gave it to me. I threw it in the fire, and out came this calf." Di ba? So, di ba, nagpapalusot na si Aaron dito. "Huwag ka masyadong magalit. Teka muna, Moses." No? Yung mga tao pinressure ako. No? Pinaparaphrase ko na lang pa. Pero hiningan ko sila ng gold. No? Ibinato ko sa apoy. Biglang lumabas, calf na siya. Parang gusto pang sabihin ni Aaron na miracle yung nangyari, di ba? So, wala akong kinalaman diyan. Yun ang tendency naman natin Di ba? Minsan kahit alam na nating mali tayo, nandoon pa rin yung tendency natin na wala akong kinalaman diyan, hahanap tayo ng masisisi. Di ba? So, ayan. Verse 25, "When Moses saw that the people had gotten out of control, because Aaron had allowed them to get out of control, to the derision of their enemies, Moses stood at the entrance to the camp and shouted, 'Whoever is for Adonai, come to me.' All the descendants of Levi rallied around him." So, kaya pumunta ho si Moses doon sa entrance to the camp, doon sa gate. Bakit sa gate? Kasi kaugalian ho nila kapag ka magpapasa ng batas o kaya naman po ay magpapasa ng parusa, doon sila tumatayo sa gate ng kanilang camp. At doon po sinasagawa. Para siyang, kumbaga sa atin ngayon,
yung pong decision dinadala natin sa korte. At doon dinidesisyonan, di ba? Sa kanila po, ang pinaka-korte nila, yung entrance nung city, doon sa gate. Doon nagpo-pronounce ng bagong batas. Doon po nagpo-pronounce ng parusa sa tao. So kaya pumunta si Moses doon sa gate. At ito na nga po, sabi niya, whoever is for Adonai, come to me. All the descendants of Levi rallied around him. Bakit to? Si Moses mismo kasi is from the tribe of Levi. So kaya siyempre, the blood's thicker than water. Kaya yung kanyang yung mga Levites po, takbuhan lahat kay Moses. Siyempre, yun ang kakampi niya. Yung kanyang katribo mismo. Now, ito po ay nagsasabi din daw, ito din daw po, according sa mga Bible scholars, ito din po ang nagsabi na si Aaron ay nag-repent. Actually, nung sinabi ni Moses na doon po sa una na kung sino ang panig sa Diyos lumapit sa akin, yun daw pong lapit ng mga tao doon from the tribe of Levi, sila daw po ay nag-repent ng mga oras na yon. Kasama daw po doon si Aaron. Kasi si Aaron din, kapatid ni Moses, from the tribe of Levites, kaya si Aaron ay pumanig din siya kay Moses. No? At yun daw po ay expression ng kanilang repentance. And then he told them, here is what Adonai, the God of Israel, says, each of you put his sword on his side and go up and down the camp from gate to gate, and every man is to kill his own kinsman, his own friend, and his own neighbor. So, nagpuntahan yung mga tao doon kay Moses, kasama po si Aaron doon, yung tribe ng Levi, ito po ang utos ni Moses sa kanila. Kumuha kayo ng espada ninyo, patayin nyo lahat, pati kamag-anak ninyo, pati kapitbahay ninyo, pati kaibigan ninyo. Yun daw pong mga pinatay doon, sila yung mga hindi nagsisi. No? Sila daw po yung hindi nagrepent. So, kaya ang sinasabi ng mga Hudyo, karamihan dyan sa napatay na yan ay mga mixed multitude, yung sumama lang. Pero, dito po ay makikita natin, mga kapatid, ang isang principle na dapat mangibabaw ang Diyos kesa sa kamag-anak mo, kesa sa anak mo, kesa sa asawa mo. Kaya kapag ang asawa mo, ang anak mo, ang kaibigan mo, lumalabag sa utos ng Diyos, then dapat mangingibabaw ang utos ng Diyos sa iyo. Huwag mo naman patayin. Wala pang utos na ganon. Maghintay kayo. Wala namang hong ganon na kapag lumalabag sila sa utos ng Diyos, lasunin mo. Walang ganon. No? But given the situation po, let's pick up the principle. Because God is teaching us some principle on this. Sa kanila, nung aktuhan po yun, talagang pinagpapapatay nila. Anak nila, sinaksak nila, tinaga nila yung asawa nila, tinaga nila yung kapitbahay nila. 3,000 po yung namatay dito eh. I-imagine niyo po talagang dumanak ng dugo dito. Ay, inisip ko pa nga, sampan nila nilibing yun eh. At isipin niyo po, put yourself in the shoes nung, kunyari ikaw yung, ikaw yung tatay. Hindi kasamang kamag-anak mo yon, di ba? Tiyuhin mo nandun. O kaya kapitbahay mo, kaibigan mo, tatagain mo sa ulo. It's unimaginable. Ito pong nangyari na ito. Pero ang makikita ho natin dito, ang nangibabaw doon sa mga tao is yung pagsunod sa Diyos. No, hindi po yung, teka muna, hindi ko papatayin to, kamag-anak ko to eh. Tiyuhin ko to, ayokong saksakin. Pero pinasasaksak ng Diyos sa iyo eh. No? Hindi po ito, ito po ay realidad na nangyari. Ayan eh, maliwanag po eh. Ang sabi sa kanila, go up and down the camp, meaning from gate to gate. From gate to gate. And every man is to kill his own kinsman. Sabi po dyan, every man is to kill his own kamag-anak.
So ibig sabihin, tsuhin, tsahin, ang sabi pa dyan, his own friend, his own neighbor. Yun po ang pinapagawa sa kanila ng Diyos. Nagtaksil sila sa Diyos gumawa sila ng golden calf. Nanawagan si Moses, lahat ng panig sa akin, pumunta sa akin. Takbuhan ng mga Levites. Tapos sabi ni Moses, sige, nandito kayo ngayon, panig kayo sa akin, dahil panig kayo sa Diyos. Lahat ng hindi nagrepent, patayin nyo. Kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, patayin nyo. Ayan na nga ho nagiging problema ng Israelita Di ba? Nung pumasok sila sa promised land, total annihilation, hindi nila ginawa. Ano ho nangyari? Hanggang ngayon, problema ng makabagong henerasyon. Ang pagsuway na nangyari, panahon pa nila Moses. Kita niyo po yung effect ng disobedience, kung gaano kung gaano kalawak. Verse 28, the sons of Levi did what Moses said, and that day 3,000 of the people died. 3,000. Sabi ho ng mga Bible scholars, hindi lang daw ho 3,000 yon. Kasi in the Hebrew language po, yung number 3, meron pong ibig sabihin. Nang ibig sabihin nito is revelation. Something is to be revealed. Kaya ni-round up na lang sa 3,000 para po ipakita daw na merong ipinapahayag ang Diyos. Pero it's more than 3,000 ang pinatay dito. Ni-round up na lang siya sa 3,000. Sabi diyan sa verse 29, Moses said, you have consecrated yourselves today to Adonai because every one of you has been against his own son. Pakinggan niyo po. Ulitin ko yon. Sabi diyan, you have consecrated yourselves today to Adonai because every one of you has been against his own son and against his own kinsman in order to bring a blessing on yourselves today. Remember po, pag may disobedience, merong unrighteousness, may punishment. Dito po immediate yung naging punishment Di ba? So, nung oras na yon, nung araw na yon, sila ay gumawa ng golden calf, pinababa ng Diyos si Moses at si Joshua. Pagdating nila doon, nag-execute ng judgment si Moses. Right then and there, patay po yung 3,000 tao. At ang pumatay, mga kamag-anak nila. Na-imagine niyo ho ba yung nangyayari dito? Pag pinanood nyo ngayon na nangyayari sa Israel, di ba? Takbuhan ng mga tao, hindi alam kung saan susuot. Sila nasa wilderness, saan ka tatakbo doon? Saan ka magko-cover? Alam nga naman pong yung mga tao nagpasaksak na lang. Di ba? Halimbawa, kayo po yung sasaksakin. Anong gagawin nyo? Saksakin mo ako. Hindi naman Di ba? Tatakbo ka rin. Hindi madalit sa tao. Ini-imagine ko lang dito, nagkaroon ng habulan dito. At yung pong kamag-anak na pumapatay, di ba? Hindi ko alam kung nagkaroon din siya ng pag-aagam-agam, tatagain ko ba itong tiyuhin ko? Tatagain ko ba itong anak ko? Yun ang sabi dito No? Sabi diyan, because every one of you has been against his own son. Ibig sabihin, sarili niyang anak, tinaga niya. Against his own kinsman, sariling kamag-anak, sinaksak niya. At ang sabi diyan, in order to bring blessing on yourselves today. So, pagka may disobedience, may curse talaga. Pag merong obedience, may blessing talaga. Kaya kahit na mga hulugan ito na patayin niya yung kanyang kamag-anak, pero dahil yun ay pagsunod sa Diyos, then blessing ang kasunod nun sa kanya. Now, dahil ito po ay utos ng Diyos, then hindi ito murder. Okay? Hindi po murder ito. Dahil iniutos ng Diyos yun. At bakit hindi yung murder? Kasi meron silang nilabag na utos ng Diyos at ang kaparusahan sa nilabag ng utos ay kamatayan. Kaya hindi murder yon. So parang sa atin di ba? Noong pong bitayin si Leo Echegaray, hindi po murder yon. Bakit?
Kasi, sang-ayon sa korte, nagkasala yung tao, napatunayan beyond any reasonable doubt na siya ay nagkasala, kaya siya ay binitay. So, murder ba yon? Hindi po. In-execute ng government yung karampatang kaparusahan sa isang napatunayang nagkasala ng panggagahasa. Kaya hindi murder yon. Nung pong piniring squad si Lim Cheng, yung drug lord na in-check nung panahon ni Marcos, murder ba yon? Hindi po. Bakit? Kasi dumaan siya sa proseso na patunayan na ikaw ay lumabag sa batas at ang paglabag sa batas na yon, ang kaparusahan ay kamatayan, kaya nung piniring squad ka, hindi murder yon. Ganon din ho ito. Hindi murder ang ginawa ng mga tao dito. Bakit? Kasi meron silang nilabag sa utos ng Diyos at ang paglabag na yon, ang kaparusahan ay kamatayan, kaya nung utusan ni Moses na patayin lahat yung mga nagkasala na yon, hindi murder yon. Yun po ay pag-execute lang ng kung ano ang pinatutupad ng batas. Okay po? So wala hong nakomit na murder dito tong mga ito, kahit kamag-anak pa nila yon. Now, principle po na pick upin natin mga kapatid. Kapag ang usapan na ay lalabag na sa utos ng Diyos, hindi dapat mangibabaw ang kamag-anak. Kahit anak mo pa yan, kahit asawa mo pa yan, kahit tiyuhin mo pa yan, tiyahin mo pa yan, lolo mo pa yan, lola mo pa yan, basta ang naging usapan ay lumabag sila sa utos ng Diyos, then dapat ang masunod ay Diyos, hindi sila. Pero alam natin, madaling sabihin yan, pero hindi mahirap. Madaling sabihin, pero mahirap pong gawin yan. Sa totoo lang po, pag ang nakasalang na, anak natin, asawa natin, kamag-anak natin, nagko-compromise na tayo eh. Tama po ba ako? Mas sinusunod ho natin yung gusto natin kaysa sa utos ng Diyos eh. Di ba? Mas sinusunod natin kung ano yung gusto natin kaysa sa utos ng Diyos. Alam na nating labag sa utos ng Diyos yon, pero dahil kamag-anak natin, dahil anak natin, asawa natin, pero mas nangingibabaw sa atin, kapatid ko yan eh, asawa ko yan eh, kamag-anak ko yan eh. Kaya i-compromise na natin kung ano yung utos ng Diyos. Mas mangingibabaw na sa atin na kamag-anak natin sila, anak natin sila, asawa natin sila. Kaya ano hong madalas na nangyayari sa atin? Kahit alam natin na yung kamag-anak natin nagba-violate sa utos ng Diyos, tinotolerate natin. Bakit? Anak ko eh. Asawa ko eh. Kamag-anak ko eh. Ito, anong ginawa ng Diyos? Lahat na nag-violate, patayin nyo. So, siyempre, sa atin no ngayon, hindi naman natin gagawin yon, di ba? Hindi natin lalasunin yan, hindi natin tatagain yan, hindi natin papatayin yan. Pero ang point ko po, mga kapatid, hindi natin dapat i-tolerate. Kung mali sila, nag-violate sa salita ng Diyos, nag-violate sila, mali sila. Hindi tayo magko-compromise dapat. Kung mali sila, mali sila. Kung nag-violate sila sa salita ng Diyos, then nag-violate sila sa salita ng Diyos, wag ho nating i-compromise ang obedience natin sa Diyos. Okay? Sabi ni Moses, the next day, you have committed a terrible sin. Now I will go up to Adonai. Maybe I will be able to atone for your sin. Ang bait naman ni Moses, ano? Ano hong ginawa ni Moses? Mamamagitan siya doon sa mga tao. Now, dito ko tatapusin kasi ayoko mabitin ito. Anyway, naubos ang oras natin sa kahihintay nung mag-ano to. Moses went back to Adonai and said, please, these people have committed a terrible sin. They have made themselves a god out of gold. Hindi niya dinideny yun. Hindi dinideny ni Moses, nagkasala yung mga tao na yan. Now, if you will just forgive their sin, but if you won't,
then I beg you, blot me out of your book which you have written. Pero, tingnan niyo po, pinag-utos ni Moses, patayin lahat. After ma-execute ang judgment, nag-intercede na siya, namagitan na siya. And willing si Moses, burahin ang pangalan niya sa aklat ng Diyos. Because, now, please take note, yung pong book na binabanggit dito is not the same as the book of life na nasa Revelation. Hindi po yan. Magkaiba po yung book na binabanggit dito at saka yung book of life na binabanggit sa Revelation. Kaya gusto ko pong ituloy para wag tayong mabitin. Now, ito po ay expression ng mga Hudyo ni Moses, lalong-lalo na ang gusto niya pong sabihin dito ay, ako ay kaisa ng mga taong ito, ako ang leader nila, ako ang responsible. Kaya kung nag-fail ako sa leadership ko dito, then dapat maparusahan ako. Wow! Now, kung titingnan natin, lahat ng tao ay nagkasala at lahat dapat burahin sa libro. Tama? Kaya kung tutusin lahat tayo, kung ano man libro yon, lahat tayo dapat burado ang dahil lahat tayo nagkasala eh. Kaya ang Diyos ay naglabas ng Book of Life, na ang lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun lang ang isusulat doon sa Book of Life. Dahil kung tutusin lahat tayo ay dapat burahin ang pangalan sa librong ito na sinasabi ni Moses. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Now, i-discuss ko natin yung Book of Life na yan someday, yung nasa Revelation na yan. Doon tayo napalista nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang pangalan mo at pangalan ko nakalista sa Book of Life. Now, ito pong sinabi ni Moses dito na blot me out of your book which you have written, ito po ay pagkilala niya. No? Pagkilala niya na siya ay responsible sa mga taong ito, kaisa ako ng mga taong ito, akong leader ng mga taong ito, kaya kung nag-fail ang leadership ko, then isama mo ako sa nag-fail. Yun po yung ni Moses dito, na hindi niya inililibre ang sarili niya. Hindi niya po sinabi, wala akong kinalaman yan, nandun ako sa tuktok ng bundok, kausap mo nga ako, maganap yan eh. Di ba? Wala akong alam-alam dyan, wag mo ako idamay dyan. Hindi po eh. Sabi ni Moses, leader ako ng mga taong yan. I am responsible to them. Kaya kung nag-fail ako as a leader, then nag-fail ako. Ituring mo ako na nag-fail ako sa leadership ko. So makikita natin, hindi masaya si Moses nung pinagpapapatay yung mga taong hindi nag-repent. Hindi masaya si Moses dun sa execution na yon. Pero kailangan niyang gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa kanya bilang pagsunod sa Diyos. Kaya para kay Moses, mas mangingibabaw ang pagsunod sa Diyos. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos, gagawin niya. Yun ang mangingibabaw sa kanya. Then for sure, may mga kamag-anak si Moses na pinagpapapatay din doon. May mga kamag-anak siya doon. At nasaksihan niya yon, nakikita niya yon. Physically po yon na nakikita niya. Dumadanak ang dugo. Nagkagulo ang buong Talagang they are totally in chaos. Because ano po ang nangyari? The covenant has been broken. Pero si Moses po, may isip pa rin siya sundin ang Diyos. Gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Pero nakita natin bilang isang leader, si Moses, tumayo siya. Isama mo ako dun sa mga tao na yan dahil responsible ako at accountable ako sa kanila. Okay? So tayo po ay tumayo at tayo po ay aawit sa Panginoon bago po tayo magsasara sa panalangin.